And the Word of God shared to all nations. Or ang pulong sa Ginoo unless masangyaw, and then the end will come. Commonly, daghan na kayo istorya ka na to karon nga panahon nga ingon nga ay mo na gid ang katapusan nga mga adlaw, tapos na gyud ani na. No? Di na to kahadlukan ingon panitiban, di na to kahadlukan ang katapusan sa tumpal kaya kinabuhi ang kahadlukan kay sa mga tao karon ang katapusan sa bulan. Kay due date na. And which is ang atong topic po karon dili ra pud kayo layo kay parente ra pud ni Judith, which is makita sa Jonah, book of Jonah. Wala sila kasabot. Jonah. Pang bright. Ay, wala hello kids. Jonah. In the book of Jonah. But before that, the commandment nga gipakita ato gi-share ni Pastor last time that the word of God until ma-share sa tibuok kalibutan, wabot ang katapusan. And the same, sa message ni Christ, sa tuwa ang commandment ni Christ in Matthew, ang sa ingon ni Christ sa Matthew, go and make disciples. Paano ma-share ang word if no one should go? Kanang mula-mulay, mulakaw, walay mo musangyang, walay mo disciple. So, what will happen sa word ni Lord? Manatili nga mabulok or maabog-abugan ang Bible or mabasa na lang ang ulan or malata or maunsa na iyong kaldara or unsay mahitabo sa imong life today, walay mo move sa pag-share sa pulong sa Ginoo, dako kayo nga problem. Diba? So paano na to na siya? So this morning, let us study, no? Ato ang hisgutan, ato ang pamalandungan ang parente ni Judith. Si Jonah. No? Jonah. In the book of Jonah, din na ito makita, this is a part sa minor prophets. And which is si Jonah known as a runaway prophet. Tama ba? Ang prophet nga ni Ikyas. No? This morning, ako ang gisang giuluhan o gitagaan ako sa title, The Cause of Disobedience. Hello? The cause of disobedience. Pag may tab cause, asa na sa Bisaya, asa sa Tagalog ka ng dahilan. Ha? Dahilan. Dili tong cause nga C-A-U-S-E. Cause katong C-O-S-T. Cost. Cause presyo. Tama ba? Cause. Cost. The cost of. Wala mo gudang ibutang dili ba? Una. Oh my G. Alright. Basta mo na to siya. Presyo or halaga sa pag-disobedience. Commonly, ang ginatagaan nila ito value ang obedience. But dili na ito makita karon makaigsunan usang nahitabo o resulta, no? At the same time, cost sa disobedience nga ginaingon diri sa book of Jonah. First, no? The book of Jonah, no? Dili kayo siya kanang ginakuanan sa uban ng mga scholars, no? Dili kayo siya ginatuuhan. At the same time, some of the scholars said that the book of Jonah is a myth, no? And that's why sa tanan nga book of sa 66 books in the Bible, the book of Jonah is the last nga gi-judge nila sa mga judger. Sa pag-canonize, no? Sa pag-canonize, ulahi siya na canon, no? Siyang pinakaulahi because some scholars said nga mo din ang myth. But kung atong lang taon igsuon, in the book of Matthew, dila ka kay ako ang digital Bible na natin. In the book of Matthew chapter 12, verse 40 to 41, ayun niya, for as Jonah was 3 days in the 3 nights and 3 nights in the belly of huge feast, so the Son of Man will be the 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh, o sa mga pagbasa diya, will stand up at the judgment with this generation, condemn it.
For they repented at the preaching of Jonah, and now something greater than Jonah is here. No? So, ibig sabihin, ang ilang itagaag basihan, one of the book of Jonah is mentioned in the New Testament. That's why nakasulod siya sa canonization. First, tagaan na mo background because ang book of Jonah is pila ka chapter? 4 lang na ka chapter. So on. And this morning, ako lang siyang i-discuss diri sa first nga chapter. Isa. And later on, kung natin panahon puhon, ato ni isang series. First nga chapter, it talks about running from God. Si Jonah, ni-run siya from God. So, the first commission of Jonah, result of disobedience. First nga gi-commission si Jonah sa Ginoo, unsa ang response ni Jonah? He disobeyed the Lord. After nag-disobey si Jonah, unsa ang nahitabo? In chapter 2, nag-talks about running to God. Sa chapter 2. So, okay na ito kung makita nyo na pero wala man na. Basta welcome lang yun, tanan. Mura gina ko ngayon sa inyo ha. And in the book of Jonah chapter 3, running with God. So, ibig sabihin, from, then to, then with. Kauban niya ang Ginoo. Then, pagka-apot of chapter 4, nag-talks na po siya, running against God. Against the put kay Lord. Kaya naman, gi-bless man ni Lord, gitubag man ni Lord ang prayer sa mga taga Nineveh. And they receive blessings from the Lord. And nalain o nasuko si Jonah atong time. But first, in the book of Jonah chapter 1, the Lord gave this message to Jonah, son of Amittai. Get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it because I have seen how wicked its people are. So first, gi-command si Jonah ni Lord. Get up and go. Natay do ka verb. Makita diri. Get up and go. Get up and go. Stand up. Move. Lakaw. Sangyaw sa pulong sa Ginoo. And then, unsa ang purpose ni Lord nga nung gipalakaw niya si Jonah to the Nineveh because gustong ipa-announce sa Ginoo ang judgment ni Lord to the Nineveh. Because unsa ingon ni Lord? Because I have seen how wicked its people are. Nakita sa Ginoo kung unsa kadautan ka makasasala ang mga taga Nineveh. In short, dagmalan kaning mga Nineveh, taga Nineveh. Some scholars said, ang mga tao nila barbaric. Di ba? And kabalong mo, in the present time, Nineveh is what we call, karon saan na siya? Iraq. And it is the great city, pinaka-large nga city sa unang panahon. In the almost 50 years na to nga nagmurag sikat kayo siya nga kanang place ang Nineveh. And which is kana nga mga tao nila terror, pamatay tao, dagmalan nga mga tao, and one of the family ni Jonah were is the victims. Mga parente, mga kaliwat niya, mga salats. Where is the biktima sa pang-aasar, sa pang-aabuso, o sa pangdaot, o sa pagkadautan sa mga tao sa Nineveh. And imagine, kung nakakasakatayuan ni Jonah, inya, patuon ka sa lugar or sa place nga dito ka pasangyawon sa pulong sa Ginoo. Lakaw dito, Francis, i-share ang pulong sa Ginoo dito nga lugar niya kalaban kasi ang pamilya. Inya kung ibutang pa rin mo to'y cause sa death sa imong family. Naapabakay ka nang ginatawag nga love sa ilaha nga to share? Magkakaroon pa ba ka og kanang kaluoy? No?
Kabalo mo, ingon sa verse 3, ingon niya, but Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. Yes, naatinoy ni tindog nilakaw sa pag-ingon sa Ginoo, go! Get up! Ni get up tinuod, di bangon tinuod, ni go! Pero, in the wrong direction. Wala ni subay sa direction nga gihatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. He went down to the port of Joppa, the capital city of Korea, Joppa, where he found a ship leaving for Tarshish. He bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord of sailing to Tarshish. Kabaluta nga ang puntarya, ang sugo sa Ginoo is to Nineveh or sa Nineveh o sa pagbasa ana in other kuan man sa mga British Nineveh wala na ba ilang pagbasa Nineveh basta kay mo na siya Nineveh wala ibasa-basa ginako ni May sa kuan maglisod nagbasa kay dahan kay mga scholar basta mao na to siya Nineveh to siya nga gipadtuan ni Jonah, no, gisugo sa Ginoo si Jonah para maadto sa Nineveh, pero wala siya niadto dito. Instead, niadto siya sa port sa Joppa, and then nisakay siya og lain nga bangka padulong sa Tarsis. Sa Tarsis. Og atong nantawon, atong studyhan ang geographical background niya. Geographical distance. From Joppa to Nineveh is around 500 miles. But in Tarsis, around 2,500 to 5,000. Muna ang estimation sa study. So, ibig sabihin, naay gihatag nga dool, mas convenient, mas barato ang bayad sa ticket, gipili yun ang muadtog layo. Mas mahal pa ang ticket. Nag-book mo sa ticket, ingon mo gidis Bible, nagpalit sa ticket. Kanya kung dool, natawa ron, pamasahe na to karon sa kuan kanang from Midsayat to Kabakan kaysa sa Midsayat to Davao. Naging kalainan sa pamasahe, tama? Because of the distance. Naay cost. Naay dako nga bayro nun ang iyang mahitabo sa iyang kinabuhi because he disobeyed the Lord. Sometimes, we are like Jonah. Tawa ba? Kinay gisugo ang Ginoo sa tuwa. Yes, we go Japon, pero into a wrong direction sa itong kinabuhi. And sa niya, but the Lord heard a power went over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. Kabulong ang sa initabo. When the time nga nag-disobey si Jonah, nisakay tinod siya sa bangka, nga iyang gisakyan padulong sa Tarsis, ba't siyang gibuhat sa Ginoo? Gipadaan sila kusog kay mga bagyo o unos, ngini kusog-kusog sa ilahang bangka. And then, sa niya, fearing for their lives, the desperate sail over shouted to their guides for help and threw the cargo overboard to lighten the ship. Kabulong mo sa gibuhat sa mga crew dito sa ship, no? Ilahang gipang hulog ang tanan nilang mga gamit ng mga buka in order nga malighten or magaan ang ilang barko or ilang bangka nga ilang gisakyan para dili sila malunod. Sometimes, no? They are making another way, gabuhat silang another nga solusyon para ma-control or ma-minimize nimo ang panghitabo sa kalamidad sa palibot, no? Yung itinapon na nila tanan, gilabay na nila tanan ang mga bagay nga mga bugat because they think malunod sila. And para di sila malunod o para di sila maunlod, para mugaan ang bangka, gihulog nila itong mga bugat na magamit. Pero ang sinahitabo sa ilaha, nihunong ba ang bagyo paghulog nila ito? Wala. Stop ba ang storm? Wala.
And still, nagakusog ang pag-uyog sa ilaha. And then, wa sila kabalo. That storm, it is not a natural. Basta-basta lang. But that is a spiritual storm nga gikan sa Ginoo. Atong ipadayon. But all this time, Jonah was sound asleep down in the hold. So the captain went down after him. How can you sleep at a time like this? Inaim katapat. Bakit ka natutulog sa panahon ito? Hoy! Wala ko nagpaduwag-duwag ka na natulog. Si Jonah dito. Magkaya pa niyo matulog sa ingon ani na napahitabo. Or sometimes, no? Ikaw kabalo na ka nga, ikaw ang guilty sa mga panghitabo, sa mga kinabuhi. Magpabilin pa Japong nonchalant. No? Gibugaw siya sa kapitan sa bangka. Gibugaw siya. Nga nung nagtulog-tulog pa mga niya, he shouted. No? Get up and pray to your God. Kabalo mo, ang word niya, to your God, inya ko lang tawag, wala ko na kung ibutan, kung yung Bible, ang God na ginapakita dira is gamay nga God. J-O-D. Yan, wala sa Bible. Yun na makita. Ang tawag ninyo, God. Because it is referring to the many gods nga ilang ginasimba. Because ang tanan nga nagsakay dito, iba-iba o Ginoo. Uy. Nari sa iba-iba nga Ginoo. And then, the captain shouted, ikaw, Jonah, pag-ampo sa imong Ginoo. Kay basin pa lang di ay, kaluyan ta. Kaluyan ka. Then the crew cast lots to see which of them had offended the gods and caused them the terrible storm. When they did this, they identified Jonah as a culprit. So, ang sige buhat nila, nagbunot sila kung kinsa kaha ang liable ani nga storm. Ang sige buhat, kinsa ang nabunutan? Si Jonah. Grabe. Kadaghan dyan po dito, si Jonah dyan po lang nabunutan nila. Why has this awful storm come down us? They demanded. Who are you? What is your line of work? What country are you from? What is your nationality? Mura nag-interview sa HR ba, no? Kanang mag-apply ng trabaho. Ingon anak gid siya. Pagpangutana. Kinsa makakatawa na kaasay kagikan? Unsa ka klase nga pagkatao? Nganong ingon anyang nahitabo na to karon? Then Jonah answered, I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. Imagine, nagpakilala siya. Ako, sa ka-Hebrew, nga nag-worship sa tinuod nga God sa Israel. Then the sailors were terrified when they heard this, for he had already told them he was running away from the Lord. Oh, why did you do it? They groaned. Ang uban niya, nganong gipuhat man imo to, nganong nitakas ka? What's ang solution ni Jonah? Throw me into the sea, Jonah said. It will become calm again. I know that this terrible storm, it's all my fault. Even disobedience happens sa iyang kinabuhi. Kung saan gibuhat niya? He humbled down. He submit himself nga ako ang naisala ani. Some of us, dili sa diri katong mga absent o tong wala diri, dili ko na to. Kadaghanan nato, di ta mo amin nga kita ang mali. Sa kadaghanan, di ta kabalo mo accept, di ta kabalo mo dawat nga aduna tay mali o pagkakamali atubangan sa Ginoo. And sometimes we are thinking that we are righteous atubangan sa Ginoo. Tama man. Kabalo mo si Jonah. Dili man niya unbeliever si Jonah.
Tama? Di man yung believer. Nagatuo, nagalangad pa ni sa Ginoo. Pero nakaako Japon sa pag-disobey sa God na itong ginatuhan today. And sometimes, bisan pag pila ka years, does not guarantee ngayon ana nakaka-matured enough atubangan sa Ginoo. But the point is, kabalutan ka mo submit, mo accept. Lord, ako ning sala. Lord, forgive me. And what will happen? Tawa na to. Then they cried out to the Lord, Jonah's God, O Lord, they pleaded, don't make us die for this man's sin, and don't hold us responsible for his death. O Lord, you have sent this storm upon him for your own good reasons. Kabalo mo? Ang saan na itabo? Sulod sa barko? That even, maingon nila nga, sa tanan nga panghitabo, na ay purpose, na ay reason ang tanan. Tungod kay, pagpaila ni Jonah, na he is the Hebrew, nga nag-worship sa true God in Israel. Ang mga tao dito, nitawag sa God ni Jonah. And nang hinaw sila, nga dili sila accountable kung unsa may mahitabog ni Jonah. And kabalo mo unsa ang pinakanindot nga nahitabo sa life ni Jonah. Unsa ang gibuhat niya? Then the sailors pick up Jonah up and threw him into the raging sea, and the storm stopped at once. Paglabay nila, pag-itsa nila kay Jonah sa isog kaayo nga dagat, dagko kayo nga mga balod, yung mga storm, ni calm down ang dagat. And even wala man gisulat sa captain dire, siguro niingon gid ang captain, siya gyud ang dahilan. Siya gyud ay. Dahil gid kay gulo to mo tawhana. The sailors were awestruck by the Lord's great power. Na? Imagine, ang mga sailors, ka-struck sila, na-amaze sila sa power sa Ginoo. That when you disobey, when you run away from the Lord, kung unsa ang calling ni Lord sa imong life, tadyo kay paglalagyan. Kung ang direction ni Lord, Nineveh, niya mga magtarsis, ibalik juga sa Ginoo. Ang Ginoo naghatag nimo og way nga duol, mas sayon, mas barato, dito juga sa layo. And then, dili gusto nga may tabo sa Ginoo sa imong kinabuhi ato. At gusto sa Ginoo, ibalik juga sa path kung asa ang yung purpose sa imong kinabuhi. Tama ba? Wala gialaw sa Ginoo. Nga mapadayon ang iyang plano. Nga pagpahayahay lang dito sa Tarsis siguro siya. Kaya mga tao dito okay. Di na to maingon nga kanang pwede lang. Or pwede na ito maisi-isi, mingon ta ka, gracious bitaw si Lord, merciful bitaw atong Lord, pwede na ta. Pero kung naging plano ang Ginoo sa imong kinabuhi today, kung naitawag ang Ginoo sa imong kinabuhi, kung gitawag ka sa Ginoo, ayaw talikdi ang Ginoo. Di ta mo pareha sama ni Jonah, a runaway prophet. Nga nidagan, di palayo sa plano sa Ginoo sa kinabuhi. But you know that the Lord, ang grasya sa Ginoo, ang love sa Ginoo still there. Kabalo mo? Verse 17, ingin na, now the Lord has arranged, kanang word nga arrange. Even though nagilabay siya sa dagat, si Lord nag-arrange. And it is a form of redemption sa life ni Jonah. Nagpadala og big fish to swallow Jonah. And Jonah was inside the fish for 3 days and 3 nights. Walang karong panahon na mahintag na apay dagko nga fish. Yung magagahe karon sa tilapia na nandiyo ka padulong. Magagahe ka tubangan sa Ginoo. Hulaton pa nato ang troubles or crisis, calamities moabot sa imong kinabuhi, saka pa ka mo away kay Lord. Walang ginangingin nila, may tagpareha pa ni Jonah nga naapay dako nga isda or tuna. Mamay ko lagi nga sa Bible nga ni save. That's the form of redemption ni Lord. That even unsa man dagahi ang iyang ulo,
He disobeyed to the Lord. Nagkagahi man siya ulo, nakagasto man siya dako, naabot man sa layo nga lapdapit. But si Lord nag-make way, nagbuhat og pamaagi in order nga para mapabalik siya or maabutan ka sa purpose sa iyong kinabuhi. Last Sunday kato akong giwali diri. Naman tay dagko nga mga plano o dagko nga mga desires sa atong kinabuhi. But greater is the plan nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. May purpose ta. Amen? That's why know our purpose. Kung ang microphone, ang purpose niya para makusog, madungog niyo ang tingog, muna ang purpose. Kung ang electric fan, ang purpose niya para mahanginan ka, magka-feel ka comfort, muna ang iyang purpose. Di ba? Everything na purpose. Kung ang cellphone na purpose para maka-communicate, po na yung purpose yung kinabuhi. Even kung ang toothbrush para panglimpyo sa ngipon, ay pang toothbrush, kabalo sa yung purpose. Pero ikaw, kita, what is your purpose sa imong kinabuhi? Unsa atong purpose sa atong kinabuhi? Unsa ang tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi? And have you been experienced nga gitawag ka sa Ginoo pero ni-decline ka, ni-palayo ka, ni-dagan ka? Hello, brothers and sisters in the Lord. Wake up. Sometimes, when we disobey sa Ginoo, magpatulog-tulog na lang ta. Like Jonah. Nagkarandrakas na ang tanan, nagka-worry na ang tanan, nagka-problema na ang tanan, pero siya, lami na pa rin katulog. Then let us try to assist ourselves. Igbasing kita to pa rin ni Jonah. Nansalat lang tayo. Nagka-problema na ang kalibutan. From global, to national, to local. Tapos, karon alam niyo ba, Brazilian dance na magkita. TikTok na tayo. It's okay, wala may problema. Wala man nagibawalan na. Pero ang point na, yung tulog-tulog. Huwag kang makampante. Yang uban nagka-problema na. Get up! Pray to the Lord your God. Pray to the Lord our God. Amen ba? Sometimes, ingana nga ito kinabuhi so. But God reminded us today to open our heart. Repent. Pangayog pasaylo sa Ginoo. Balik sa Ginoo. I-check mong sa kung unsa ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gibutang ka sa imong place kung asa ka karon nagatindog. Because naay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba? Gibutang ka sa imong gitrabahoan kung asa ka nagatrabaho karon. Because naay plano ang Ginoo didto sa imong ginatrabahoan. Dili lang ka manatili ngayon anak lang nakampante lang sa imong kinabuhi. Because you are worker lang. No. You are just only nga trabahante ra ko or worker lang ko diri nga nga company. Wa ka naabot dira kung wa kay purpose sa imong kinabuhi. Amen ba? Hello? Are you with me, guys? Nasabtan na to? Even you are student or naalang ka sa inyong balay, naadya po na purpose ang Ginoo. Dili purpose nimo nga magmarites sa ubang tao, but purpose mo to share the Word of God. Amen ba? Kabulo. Dili ko na amaze sa life ni Jonah. That dili day kinahanglan nga ang ginatawag na qualification sa preacher is maayo gikan mo istorya. Tama ba? Dili. Kabulo mo? Simple lang kayo wali si Jonah. O sa akong pag-study, murag mo na ni magwawali or preacher nga dili gusto mabag-o ang iyang giwalihan. Tama ba? Commonly, most of the pastors and teachers and leaders muwali sa pulong sa Ginoo in order there's a transformation na mahitabo sa itong kinabuhi. Pero si Jonah, when he preached the word, hindi siya gusto mabago ang mga tao. Because dili siya, layo kaya kasing-kasing sa mga taga-Nineveh. Tama?
Lantaw na to sa chapter 3. Ambak sa takadali. Although in another kuan pa nato ning topic. In chapter 3 verse 4. 40 days from now on, Nineveh will be destroyed. More na yung giwali. And imagine that even mga hayop, iro, or unsa man nga mga hayop, nag-fasting o nag-repent sa Ginoo. Uy, may pang mga hayop. Hallelujah. Kung nataon niyo mo sa verse 4, more than 120,000 people received, nag-transform sa Ginoo. Kasi mo tayo bukat kayo sa kasing-kasing ni Jonah. Ganong nabago man sila, ganong giluwas mo sila sa Ginoo. Nadaho kayang kalagot. Kita kasi, dili na ito ma-question ang plano o ang wisdom ni Lord sa itong life today. Amen ba? But my point is, as long you preach, as long as you share the Word of God, pasagdi nga si Lord ang mubag-o sa kinabuhi sa tao. Dili kita. Even sa imong workmates, i-share na kang word, soon, mahal kang Ginoo sa kinabuhi. Magsimba, pagbago sa kinabuhi, kahapit mo balik ang Ginoo. Wala lang kabalo, ato nga simple lang nga pulong nga imong i-share. Dako kaayo kabaguhan sa iyong kinabuhi. Ang tawa ang wali ni Jonah, kingon na siya, for 40 days. Na, from now on, Nineveh will be destroyed. Inya kay ang king, nahadlok man, nagbago man, ipatawag tanan. And nag-request siya og fasting, bisan tanan nga mga kahiyupan. And they repent sa ilang kinabuhi at ubangan sa Ginoo. Even those people nga gi-consider niya as terror, as a barbaric, as a wicked people inside the Nineveh. Pero ang gugma sa Ginoo para sa tanan. Bisan unsa ka man kadako atong mga sala. Bisan unsa man ta ka makasasala atubangan sa Ginoo. Bisan hugaw o bisan unsa pa ta ka hugaw atubangan sa Ginoo. God is faithful to show sa iyang love sa imuha ug sa kinabuhi. Amen? Amen. Sometimes we are like Jonah, or sometimes we are like people in Nineveh. But brothers and sisters in the Lord, God reminded us na powerful si Lord kaysa sa tuwang minahuna-huna karon. In the midst of this crisis nga nagipakitabo sa tuwang palibot karon, mutaas man ang tanang palitunon, mutaas man ang usa man ang presyo sa gasolina, dapat dili ta mag-cool down ang atong faith. Dapat mas mutaas pa ang atong faith at ubangan sa Ginoo. Amen ba? Mas mulig-on pa ta. And the more nga mo decide, nga mo obey sa Ginoo kung unsa ang command ni Lord sa atong kinabuhi. Wala man ingon si Lord nga, go. Pag-ipon mo bahandi sa kalibutan. Ang kuna ang tanan. Wala man ingon si Lord na. Pinaka-greatest commandment ni Lord, go! Stand up! Make disciples to all nations. Because ang ingon sa Ginoo, mabot ang katapusan until ang word ni Lord mas spread sa tanan ng mga kalibutan. Amen ba? Are you with me, church? Napabong mo na. Makita na to that the benefits of obedience, number 1, blessings. Hello? Ano nang benefits sa pag-obey na to kay Lord? Is na blessings. People, gusto kayo of blessings, pero di gusto mo obey. Tama ba? Daghan kayo ang gusto og kanang blessings, pero di ka ba lang sacrifice to obey the Lord? Amen ba? Ikaduha, the benefits of being obedience is transformation. Walay transformation nga mahitabo sa imong life if you disobey God. Hello? Dili mabago nga itong kinabuhi if kung mo disobey ta sa Ginoo. Ug ikatulo,
The result is ang pagbeing obedience. Mag-result siya of worship and pleasing to God. Brothers and sisters in the Lord, this is a call for everyone. Para ka natong tingtanan nga ang tawag sa pagtuman o pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Dapat obedience is our priority. Sometimes, nahimo na lang siya na choice. We disobey or obey. Atubangan sa Ginoo. But this is our goal today. To obey sa Ginoo. To obey kung unsa ang command sa Ginoo sa atong kinabuhi. Because, ingon pa sa pulong sa Ginoo. In the book of Matthew chapter 12 verse 41, ano niya? Now something greater than Jonah is here. Who is that? Kung na'y Jonah nga nag-save sa Nineveh, nga gigamit sa Ginoo, mag-spread sa gospel, and the wicked people na save, na'y greater Jonah nga niabot karon, at willing to sacrifice his life para for you and me. No? Para ikaw ug ako makabaton o kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. And that is Jesus na namatay sa cross 2,000 years ago. Tungod sa iyang dako nga gugma sa imuha o kanako. And karon mga kaigsunan, unsa imong desisyon sa imong kinabuhi? Unsa imong pilion? Obey or disobey? Ay gi-prepare si Lord. We are thinking nga lisod ang atong pagtuan, or we are thinking nga lisod ang atong padulungan. Pero si Lord mag-prepare og way para sa imuha. Ayaw pa abuta lagi nga moabot ang punto sa imong kinabuhi nga isda ang imong sakyan para sa uban nga lugar nga mo maabutan. Or maghimo og way ang Ginoo sa imong kinabuhi today nga mas ikapahamak pa nimo or ikapahamak pa nato. Now is the time nga mag-repent, mubalik sa Ginoo. Kung nahimo man tang unfaithful at ubangan sa Ginoo, now is the time to open our hearts today nga mo-commit sa Ginoo nga now, Lord, I am willing to obey. Simple lang. 4 lang ka letters. O-B-E-Y. Okay, di ba? Wala, patra na eh. O-B-E-Y. Obey. Atubangan sa Ginoo. Walay lain nga gipangita ang Ginoo is an obedience hearts. Bisan pag unsa ka kamaayo or unsa ka dato or unsa ka pagka magaling, kung di ka kabalo mo obey, toxic na ang pagkatao. Problema na siya. Even sa work, nakatry man siguro, gipatry siguro sa Ginoo trabaho sa gawas. And na yung mga kauban nga dahil kay ulo, kanang naay kanang naay kanang command or naay kanang istorya from sa imong boss, no? And then di ka musunod. Lain kayo. Masamay tapos mo. No? Pagkampaita. But in our life, no, as human as we are, naman tayo mga downfall sa tong life, naman tayo mga kakulangon at ubangan sa Ginoo. Pero ang tawag sa Ginoo para ka natong tanan. Sa karong panahon, kinahanglan ta nga mosunod at ubangan sa Ginoo. I-remind ta atong kaugalingon nga natay shepherd nga nagabantay ka nato. Last week, amo ang topic, amo ang klase is about pastoral care and counseling. That we talks about kanang ang model is si Lord as a shepherd. Kung paano siya nagiging great shepherd or a good shepherd sa tuwang kinabuhi. Nga even usa ta kabaluyagon, usa ta kagahig ulo, but na si Jesus willing to die para sa imuha, para sa buha. Amen ba? And kana
nga blessings nga atong na-receive atubangan sa Ginoo is mag-lead nato og dako nga transformation, not just only sa atong physical but sa atong panghuna-huna nga natay dako nga Ginoo. Kung ma-transform ang atong mind from poor nga mindset ba anto highest level sa spirituality na mas dako ang atong Ginoo kaysa sa mga problema na atong gina-face today. We believe, no, na ay mga struggles nga atong na-encounter karon. Ang uban nagapanik buying na lang. Tama ba? Kung pamalit diri, halos pamalitan na kayo, mahal na. Sa ako mataan panic lang, may buying. Ano muna? Panic na may buying. But in the midst, yung na ipangitabo sa kinabuhi. Kabalota nga mo kneel down. Mo humble down ourselves to the Lord. Lord, naman ko'y pagkakamali, naman ko'y pagkulang na kanimo. Lord, tanggalan ng tanan. Kuhaani, I surrender to you. Let us surrender our lives to the Lord. Amen? Kaya kung nagpadayon si Jonah nga nagtulog-tulog, nagaheng ulo, sabi mo nilang tanan, madamay silang tanan. Kay dili gid mo tantanan sa Ginoo until nga ang plano ug ang purpose ni Lord must serve sa mong kinabuhi. Amen? That's why now is the time to surrender yourself to the Lord. Di ta maginahi. And this is a parts no naantig ko aning nga story because I've been experiencing dagan-dagan talikod-talikod at ubangan sa Ginoo. Gitawag ko sa Ginoo for how many years na gikan karon. And one time na naabot na mga problem or struggle sa kinabuhi naabot, we tend to run away the Lord. We tend to kanang mudagan ta sa calling ni Lord o mapalayo ta. Ingon pa nila, makapoy ra ka, masakitan ra ka. Ibalik jud kada sa Ginoo kung asa ka ug unsa ang purpose sa imong kinabuhi. Amen ba? Dili man tatanan gitawag sa Ginoo pag pastor. Pero gitawag ka sa Ginoo, mahimong song leader. Tama po, di ba? Dili man tatanan gitawag, mahimong song leader. Pero gitawag ka, mahimong church worker to support the ministry. That's why kitang tanan gitawag ta sa Ginoo. Amen? We have different aspect ko asa ta nga kanang part sa ministry sa sulod sa church. Pero gitawag ta tanan nga mo serve sa Ginoo. You are called to serve our God, our living God. That's why ganyan sa kanta ganiha, He is worthy. Hold on. He is worthy of your worship. Siya takos. Siya ang angayan. Even we are not worthy at ubangan sa Ginoo, hugaw ta nga klase nga pagkatao, pero He deserves our worship. Amen ba? He rescue us. Gikan sa unsa ta kapagadunot o unsa ta ka-down sa kalibutan. Gihigugma o gi-rescue ka sa Ginoo. That's why ganiha sa pag-intro pa na ganiha. Pasalamati ang Ginoo because you are here now. Kay dili tanang tao na adiri ug nakabati nini nga mensahe ng tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi is very important, igsoon. Amen ba? Hallelujah. Kaya ba nato i-commit ang atong selves at ubangan sa Ginoo? Kaya ba nato i-surrender ang atong kaugalingon at ubangan sa Ginoo? Nga bisan pa mag-na-storm nga maabot sa kinabuhi, na may storm, bagyo, kalisdanan, dagko man kayo nga mga balod ang muhampak sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. Ayaw pabilig tulog-tulog. Pagmata. Ina mo katapa niya, mata. Hika pa. Ina, mata na, mata. And surrender to God. Amen? Pray.
our Lord. Because He is willing. Ingon pa sa 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us. Woo! Hallelujah! Ingon ana kalabing atong Ginoo. That's why the time igsuon, let us bow down our head. No? Sa imong gilingkuran na from. Pamalandungi pag ayo igsuon